Ito, nagkalat na naman yung DDS vlogger mga kaidol, no? Si Romilda Bacale mga kaidol ay hindi po siya rehistradong botante sa Tacloban mga kaidol. Kaya siya na disqualified siya mga kaidol, no? At ito si Chinito Tisoy mga kaidol, nagkalat na naman to ng fake news, no mga kaidol, no? Si Chinito Tisoy. At ito, panoorin mo si Chinito Tisoy mga kaidol. At pinag hindi ako natatawa sa balita mga kaidol, no? Natatawa ako sa mukha nito. Parang buaya talaga to, no? Si Chinito Tisoy mga kaidol. Nagkakalat na naman para ikakasira sa kay Martin Romualdez mga kaidol. Panoorin mga kaidol. Tignan nyo tong katarantaduhan nila. Totoo nga, ha? Totoo nga. Talagang dinisqualify nila, ni-remove nila ang magiging kalaban ni Martin Romualdez sa pagka-congressman. Ayun at nag-iisa lang siya. Anong katarantaduhan to, Comelec? Ha? Anong kagaguhan to? At ito yung tunay mga kaidol, no? Kung bakit hindi nakatakbo si Romilda Bacale, no? Kasi disqualified po siya kasi hindi po siya registered botante sa Tacloban mga kaidol, no? Ito, panoorin mga kaidol. Ito yung buo mga kaidol. Huwag tayo maniwala sa mga fake news. Itong DDS vlogger na to, si Chinito Tisoy mga kaidol. Ito mga kaidol, panoorin mga kaidol. Inanunsyo ni COMELEC Chairman George Garcia na ang kumandidatong makakalaban ni House Speaker Martin Romualdez sa pagkakongresista ng unang distrito ng Tacloban ay hindi rehistradong botante. Ayon kay Garcia, ang pangalang Romilda Bacale ay hindi na isinama sa inimprentang balota dahil sa distrito. Ginawa ni Garcia ang paglilinaw kasunod ng ilang tanong sa social media kung bakit wala ang pangalan ni Bacale sa balota. Ibig sabihin, walang makakalaban si Romualdez sa halalan. Dagdag pa ni Garcia, ibinasura ng Election Registration Board at